Pala nagdadalawang isip na ipanganak ako. Kinakausap niya raw po si Apong Undi kung pwede pa raw po ako ipalaglag. Kinausap niya raw pero ang sabi ni Apong Undi, masama ang kumitil ng buhay. Dapat ituloy mo yan. Saka ipinagkaloob sa'yo yan, swerte yan. Saka ba't ngayon walang naisipan magpalaglag 8 months na yung dyan mo. So itinuloy po ng nanay ko yung panganganak niya. So habang inihilot ko ni Apong Unding yung tiyan ng nanay ko, paglabas ko ng ulo ko, sabi po ni Apong Unding, baka gusto ko magbagong isip na. Pinakamasakit po doon, nag-uusap po sila habang nakalawit lang po yung ulo ko. Dito lang po. Sabi ng nanay ko, ano bang gagawin ko? Sabi niya, i-muscle control mo. Gusto ko ipitin mo, pagulong-gulong mo. Ginawa po ng nanay ko pero wala pong nangyari. Siguro talaga pinag-adjust ko ako na mailabas. At paglabas ko po, pagkaputol ng puso ko, ibinigay po ako sa tatay ko. Mister, eto na po yung anak ko. Kinarga po ako ng tatay ko. Sabi ng tatay ko, wala namang biruan. Baka naman hinunan pa lang to. Tayo ko siya, hindi niya alam, magkamukha lang naman kami. Kaya po nung maliit po ako, hindi po ako nilagay sa una, inilagay po ako sa aquarium. Napakasama ako ng loob ko. Tapos ng oras po na mag-enrollment na para sa grade 1, sinamahan po ako ng nanay ko sa principal at i-enroll daw po ako para makapag-aral man lang daw ako. Nakapasok naman ako. Ng oras ng pasukan na, sa classroom nandun lahat ng mga kaklase ko, tapos ako yung nahuli kasi malayo po yung bahay namin sa school. Pagdating ko po, nagtayuan lahat ng kaklase ko. Sabi, good morning teacher. Maliit pa lang ako, mukha na po akong mama. At ang pinakamasakit po doon, lagi pa ko pinagbibintangan kapag may nawawala pong lapis sa classroom. Lapis, papel, notebook. Ang pinakamasakit po doon, absent po ako pag nagkakawala. Dumating po yung oras na lumaki po ako, syempre. Andiyan nagkaroon po ako ng barkada, mga babae, mga lalaki, minsan magkakasintahan. Minsan iniinggit nila ako dahil wala akong boyfriend. Napakita nila sa akin. Ay, natin siyang boyfriend ko. Babasahin ko, sana yun? Musta na yun? Kumain na ba yun? Ingat yun? Minsan sa sobrang inggit ko pa, tinetext ko po sarili ko. Sana mi? Musta na mi? Kumain na ba mi? Pag naiinis na po ako, text ko, humi. Pakahirap po. Pero kahit pa paano, papasalamat pa rin ako sa nanay ko dahil nabigyan niya ako ng magandang pangalan. Sa mga hindi ko nakakalam, ang tunay ko pong pangalan ay Reynold Lagrimas Garcia. Reynold Lagrimas Garcia. Kasi sinabi ng pangalan, bakit Reynold yung naibigay mo sa akin? Naikwento niya na ang tatay ko pala dating adik. Nakuha niya yung pangalan ko sa Reynolds Aluminum Foil. Siya di pala yung tatay ko. Bago siya. Pero hindi, sabi niya hindi, loloko lang naman kita. Nakuha ko yan para at least maganda yung pangalan mo, kahit ganyan ka, basta pag tinawag ka, Reynold. Kaso nga lang daw, minsan nagtatapo siya dahil sabi rin ng mga foreigners, kinuha na naman daw ng mga Pinoy yung pangalan nila. Lalo na yung mga dobleng pangalan, manggagaya daw tayo, lalo na yung mga dobleng pangalan yung Alan Christopher, Mark Anthony, John Paul, Paul Philip. Pero hindi nila alam na sa atin talaga nanggaling yung mga doble-dobleng pangalan. Ba noon pa, meron na tayong Bekbek, Letlet, Tonton, Ring, Bok, diba? Kahit sa isda, Plapla, Sapsap, Maya-maya, Lapu-lapu.
Sakit sa balat, an-an. Kahit nga trabaho ngayon eh, pok-pok. Pinagmamalaki nila saan sa kanila daw galing. Pero dahil dyan, aawit ko muna ako ng isang awitin at ito po ay naalay ko sa ating mga churi, tsahin. Sana po magustuhan ninyo. At ito pa isang seryosong kanta. At gusto ko po ng participation ninyo. Gusto ko po, yung parang parang sa TV, yung paglalabas ka. Tapos pagkakanta na ako, wow!